Ikulong pa kayo ng amo nyo, malilipasan pa kayo ng gutom dahil sa pagkukuskus ng kubeta. Yan ang isipin ninyo, hanggang kailan ka maging OFW? Hanggang kailan ka maging OFW? Kahit iboto mo si Digong kahit maging mayor yan ng 100 beses sa Pilipinas, si Digong kahit maging politiko yan ng 1,000 beses sa Pilipinas, mamamatayang bilyonaryo yan. Pero kayo, sa kakaboto ninyo kay Digong, hindi ninyo iniisip na mamamatay kayo worker. Nakita nyo, narinig nyo sabi ni Sara Duterte kanina sa speech niya? Hindi porket Duterte ako ay iboto nyo na ako. Tignan ninyo yung ginawa ko, trabaho ko o credential ko. Ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, maskin DDS na nanonood sa akin, ano bang ginawa ni Sara nung siya ang Vice President ng Pilipinas ngayon? Ay sorry, impeach na pala siya. Di ba? Ito mga kababayan, may tanong ko kayo, hindi ba totoo na nilaglag ni Sara Duterte ang kanyang pamilya? Anong sabi ni Sara kanina? Anong sabi ni Sara sa kanyang speech dun sa stage? Ang sabi niya, kayo, meron akong tinanong sa NCR sa Luzon, sino ang mayor nyo? Sabi niya, si ano pa rin. Kasi merong nagawa, may resibo na, may napatunayan na. Ang explain ni Sara kanina, mga kababayan, hindi porket apelyido ko Duterte ay iboto nyo na. Nakita nyo naman, ako po ay produkto ng political dynasty. Lolo ko, politician. Papa ko, politician. Mga kapatid ko, politician. Ako, politician. Anong sabi niya? Hindi po porket Duterte ako, ay iboto nyo pa ako. Sabi niya, tignan nyo po yung nagawa ko. Nilaglag ni Sara ang pamilya niya. Hindi nyo ba naisip mga DDS? Yung sinabi ni Sara, bakit hindi nyo himay-himayin mula kay Pulong? Si Pulong ay isang congressman. Bakit hindi nyo tignan anong ginawa ni Pulong bilang congressman sa loob ng 6 na taon? Anong ginawa ni Baste bilang mayor sa loob ng ilang taon ngayon? Anong ginawa ni Sara bilang Vice President sa loob ng ilang taon mula 2022 hanggang ngayon? Anong ginawa ni Digong nung si Digong ang mayor at presidente? Ang daming patay, ang daming nawawalang pera, ang daming nabudol, ang daming nawalang pera mula sa binayad ninyong mga Pilipino dyan sa Hong Kong na OFW na sumuporta kay Digong, daan-daan, milyon-milyon ang tax na binayad ninyo, pero pag tumawid ka sa tulay, babagsak ura-urada. Bakit bumagsak ang tulay? Kasi po, substandard ang gamit, sa madaling salita, ninakaw ang pondo. Ang pondo na simento 1,000, 300 lang ginamit at ang 700 bininta. Ganun po ba? Example lang yun. Bakit hindi nyo subukang isa-isahin? Tama ang sinabi ni Sara. Saktong-sakto sa pandinig ninyo. Pero bakit ang bobo nyo pa rin? Hindi nyo nakita? Nilaglag ni Sara. Nilaglag ni Sara ang pamilya nila. Totoo ang sabi niya. Hindi porket Duterte ako ay iboto nyo na kasi ako ay produkto ng political dynasty. Hindi porket ang tatay ko may nagawang maganda ay iboto nyo na ako. So sa madaling salita, ayaw niyang iboto nyo siya. Diba? Sabihin natin, ang tatay niya naging presidente. Walang nagawang maganda para sa akin. Ngayon, iboto nyo ang anak kasi Duterte siya. Sabi nga ni Sara, hindi porket tatay niya presidente at siya ay Duterte, hindi porket kumanta siya sa stage, iboto nyo na. Bakit? Wala naman siyang ibang sasabihin kasi na-credit na niya ang ginawa ng tatay niya. Di ba? Ganun ang katotohanan.
Anong sabi ni Sara kanina? Hindi porket Duterte ako, iboto nyo na ako. Tignan nyo ang mga nagawa ko. Hindi porket Duterte ako at nagsalita na yung tatay ko sa harap, iboto nyo na ako at wala na akong sasabihin, kakanta na lang ako kasi Duterte ako. Sasayaw na lang ako. Hindi porket magaling sumayaw, iboto nyo. Hindi porket magaling magbudots, iboto nyo. Joke lang iyan. Ako, walang joke doon. Intindihin ninyong mabuti. Hindi nyo ba naisip? Tama si Sara, matalino siya. Talagang ang mga DDS lang talaga ang bobo. Ha? Tama si Sara Duterte sa sinabi niya. Hindi porkit Duterte siya, iboto nyo na. Tignan nyo ang nagawa niya. Ngayon, pag isa-isahin nyo, ano bang proyekto ni Sara? Mula nung siya ay ginawang Vice President ng Pilipinas, libro? Hindi kumot sikat, iboto nyo na. Hindi kumot anak ni Manny Pacquiao, pwede nang maging barangay chairman. Ha? Project ni Sara, mula nung nag-vice president siya, libro? Ngayon, ang libro, pag nabasa ba ng OFW niyan, hindi na siya mag-abroad. Pag nabasa niya yung libro ni Sara, ngayon, yung libro ni Sara, pag nabasa ba ng mga batang yagit yan na walang matirhan sa kalye at mga squatter, magkakaroon sila ng bahay at lupa na pwedeng matulugan at matirhan? Pangatlo, yung libro ba na proyekto ni Sara, pag nabasa ng bulag yan, nagkakaroon ng mata? Isipin ninyong mabuti. Di ba? Noel TV, kayo yung umiyak. Sinampal na kinakatotohanan ni Sara, bugok pa rin kayo. Yeah. Yung totoo naman sinabi ni Sara, hindi porket Duterte ako, iboto nyo na. Tignan nyo yung mga nagawa ko. Ano bang nagawa ni Sara? Libro. Ngayon, sa mahal ng bilihin, dahil sa utang na iniwan ng tatay niya na sinalo ni Marcos ngayon, nabasa nyo yung libro ni Sara? Nabusog kayo? Nagmura ang bayarin ng kuryente at tubig? Nagmura ang bigas? Nagmura ang tuyo, mantika? Ganon ang katotohanan. Di ba, Ma'am Tis Valera? Hindi ata naintindihan ni Sara ang sinabi niya. Naintindihan niya yon, Ma'am Tis. Oo. Alam mo naman, Ma'am Tis, na kapag DDS, bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit. Yan ang definition ng DDS. Hindi nyo ba inisip? Ginawa na kayong tanga ni Sara. Sinabi na ni Sara mismo kanina, hindi porket DDS ako, ay iboto nyo na. Hindi porket ang tatay ko naging presidente, ay iboto nyo na ako. Di ba? Tignan nyo yung nagawa ko. Bakit niyo subukan tignan yung ginawa ni Sara bilang Vice President ng Pilipinas for almost 3 years? Di ba? Pakinggan nyo sinasabi ni Sara. Sara Duterte rally in Hong Kong. Ito na. Anong sabi ni... So, paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So, syempre, pag ikaw bata ka, di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So, ako din, habang ako ay nag-aaral, sige ma'am, ipa-adapt kita sa tatay ko. Yan na, tingnan natin. Batangas. Ito, wait lang. Hanapin natin. Para malaman ninyo. Anong sabi? Hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay. Hindi ako mabanggit. Nakakaganda siya na tuka. Diba? Ang dami yung sinabi dito. Yung mga DDS. Nung siya ay nasa hospital sa Pasig. Maraming salamat. Dito tayo banda. Galit si PRD. Anong sabi niya? Kawa naman yun nasa likod. Okay. Dahil... Ito. May mga panibagong tirada si Vice President Sara Duterte sa talumpati niya sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Narito ang report. Pakinggan natin. Sunod-sunod ang tila mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya
ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na Ano ba yung argo na sinasabi ninyo? Ano yung inaksip yung argo na yan? Inaksip mo yung argument na yan? Hindi ko inaksip ang argument na yan. Noon pa man. Walang argument dito. Sadyang nagbe-base lang tayo sa balita. Walang argo, walang argument. Lahat yan totoo. Ito GMA News, Rappler, kung ano-ano pa. Ito na. ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Hindi dahil Nagpayo rin ng bise, kaugnay sa pagboto sa darating na eleksyon. Kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto batay sa apelyido. Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Narinig nyo? Hindi porket or hindi dahil Duterte ang apelyido ay iboto na ninyo. Kaya nga isipin ninyong mabuti yung sinasabi niya. Nakukonsensya na si Sara sa ginagawa ng pamilya niya. Hindi porket Duterte ang apelyido ay iboto nyo na. Nakita kasi ninyo at alam kasi ni Sara kung ano ang ginawa ng tatay niya. Kaya ngayon, halimbawa tatakbo siya, iboboto nyo pa ba siya? Kailangan pag-isipan din natin. Nagbabala rin ng bise sa anyay paraan ngayon na ilang politiko para mamili ng boto. Mga anak, huwag natin ibenta ang boto natin. Legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa... Saan? Yan na nun. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Malaman din ang paghalintulad ni DP Sara sa pagtingin sa abilidad ng isang kandidato at sa tao na napiling utusan para bumili ng suka. So, tingnan natin ang mga karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Hindi malinaw kung may kaugnayan yan sa patutsada ni Pangulong Marcos sa isang Diba? confirmation rally sa Ilocos Norte. Alam niyo, sa totoo lang, ganyan ang sasabihin ng mga supporter ni Duterte. Naglabas ka ng ebidensya. Sinabi mismo ni Sara, hindi porket dahil Duterte ang apelyido ay iboto nyo na. Tignan nyo ang credentials, tignan nyo ang nagawa. Yeah? So ngayon, ang sabi, bobo daw tayo. Ngayon, pinakita natin dito, pinarinig natin dito at na-research nila, na paghimay-himay nila, oo nga naman. Duterte nga siya. Hindi niya kayang saluin at hindi niya kayang abutin ang nagawa ng ama niya. Bakit? Yung ama niya, killer. Yung ama niya, nagnakaw. Tapos siya, nagnakaw pero hindi pa naman siya pumatay. So, hindi pa niya kaya. Ngayon, napagtanto-tanto ng mga DDS, oo nga naman, tama naman yung sinabi ni Ken. Ngayon, ang sagot nila, bakla ka kasi. Ngayon, pag sinabing, bakla nga ako, pero nakita nyo naman na totoo ang sinabi niya, sunod yan ang sasabihin ng mga DDS na nood sa atin, akin yung address mo, nasaan yung address mo, papatayin kita. Ganun sila. Tingnan, si Abila Morales, tae mo. Killer, nagnakaw, evidence please. Ay, kaya nga hulihin ng ICC. Diba, Jacob, Casillas, Casillas ba? Kaya nga, uhulihin ng ICC. Diba? Whatsoever, kahit anong sasabihin mo yan, once na guilty na siya sa ICC, wala ka nang magawa. Tama ang sinabi ni Sara. Nilaglag niya ang pamilya niya sa politika. Hindi porket Duterte ako ay iboto nyo na. Tignan ninyo kung ano ang nagawa ng tao. Kapag inutusan mong bumili ng suka yan, may abilidad na yan. So anong klaseng abilidad yon? Bibili ng suka, hindi muna uuwi kasi naglalaro pa. Di ba? Dapat dinugtungan. Hindi porket inutusan ng suka yan, may abilidad na yan. Paano kung inutusan ng suka pero nakipagtungits pa? Di pag uwi sa bahay, nalatigo ng nanay. Yeah? Hindi porket ang kandidato natin, pag inutusan ng bumili ng suka yan, may abilidad na yan.
Ngayon nga, may abilidad. Inutusan, bumili ng suka, tapos nakipagtungits pa. Oh, inutusan, bumili ng suka, pero nanood pa. Di ba? E di pag uwi nun, tutong na yung niluto, panis na yung ulam na lulutuin, kasi saan? Yung inutusan ng suka, nakikitungits pa, nakikipagkarakrus pa. Bakit? Humihits pa eh. Ganun yan. Hindi nyo pwede gawing bobo ang mga loyalista at kakamping. Hindi porket inutusan ng nanay bumili ng suka, may abilidad na yan. Depende yan kung anong edad yung inutusan mo. Kung ang inutusan mong bumili ng suka, hindi pa match doon sa para bumili siya. Halimbawa ngayon, tatay ka. Inutusan mo yung anak mo, pabilhin mo ng alak. Bata pa yan. Sa tingin nyo, bibigyan ng tindahan yan? Hindi. Inutusan mong pabilhin ng alak, inutusan mong pabilhin ng suka. Paano kung pagdating yan doon, mali-mali ang sinasabi? Di ba? Ako, may anak ako. Nak, bumili ka doon ng bitchin. Pag uwi, ang dala, asin. Sasabihin nyo, pag bumili, may abilidad na. Hindi. Hindi tamang rason yan. Ang tamang rason dyan, wala kayong pakialam kung anong abilidad ang binili. Ang tamang term dyan, tignan ninyo na paulit-ulit na yan siyang umupo kung ano ang nagawa. Mahirap kasi. Buboto ka ng kandidato kasi ang tatay niya presidente. Buboto ka ng kandidato kasi kapatid niya presidente. Tapos pagtingin mo, walang nagawa. Di ba? Tignan nyo. Tignan nyo. Yung mayor ng Kamsur. Ito, speaking of